Philippines is ready to hold talks with the government of Iran. The move aims to ensure safe passage of the country's oil supply through the Strait of Hormuz. For live updates from Malacanang, we go to mobile journalist Julie Baiza. Julie, okay, sino ang naatasan ni Pangulong Marcos na pumunta ng Iran? Alam mo ba, move dati ng father niya yan ng unang-unang oil crisis noong 1973, si Carlos P. Romulo pumunta na Saudi Arabia. Julie? Lord, sa ngayon, inatasan si DFA Secretary Maria Teresa Lazaro na makipag-usap sa ambassador ng Iran para nga matiyak yung ligtas na pagbiyahe ng mga barkong dumadaan sa Strait of Hormuz patungo dito sa Pilipinas. Maaari raw gawin yung pag-uusap bukas o sa susunod na linggo. Ayon kay Palace Press Officer Claire Castro, kailangan nga yan sa gitna pa rin ng krisis sa Middle East at patuloy na pagtaas ng presyo ng langis. Kaninang umaga naman, pinangunahan ni PBBM yung pagbubukas sa Central Luzon Link Expressway o CCLEX Contract Package 4, Aliaga, Cabanatuan Section sa Nueva Ecija. Inanunsyo doon ng Pangulo na toll-free daw yung pagdaan dyan hanggang sa Disyembre ng kasalukuyang taon. Sa ganyang paraan, mas maraming truck daw yung makakadaan at mababawasan yung traffic sa MacArthur Highway. At dahil nga mas kakaunti na yung mga dumadaan at walang traffic, makakabawas din daw yan sa konsumo ng gasolina. At kung mababawasan ang konsumo ng gasolina, hindi na daw siguro tataas yung presyo ng mga produktong ibinabiyahe. Doon nga sa bahagi ng CCLEX Aliaga, Cabanatuan Section at sa mga karatig na lugar. Lord Denise? Ayos sa economics. Ngayong Holy Week, ang Pangulong Marcos daw ay, tama ba, sa Ilocos daw magsispend ng kanyang Holy Week? Julie? Lord, ang sabi kanina ni PBBM uuwi siya sa kanyang hometown sa Ilocos Norte para sa Semana Santa, no? And then pagbalik naman, pagpasok naman ng weekend, babalik na siya dito sa Malacanang. Tinanong nga natin kay Palace Press Officer Claire Castro, ano ba yung gagawin ng Pangulo? Ang sabi niya, hindi raw uso kay PBBM ang bakasyon. Ang gagawin daw niya, patuloy na magbabantay sa sitwasyon at magbababa ng direktiba na kinakailangan para sa mga ahensya ng pamahalaan. Julie, sa mga... Oo. Pero maiba ako, Julie. Usapang presyo pa rin ng petrolyo. Kasi, di ba, was it yesterday or the day before, sinabi merong shipment galing from Russia and then nagkaroon, I think, 140,000 barrels from Japan din. Oo. Can we expect? Ano ba expectations natin dun sa presyo ng petrolyo? Kasi yan pa rin naman ang talagang number one concern ng ordinaryong Pilipino ngayon Sa ngayon, Denise, DOE yung nagsasalita or naglalabas tungkol dito sa movement sa presyo ng produktong petrolyo. Hindi kasi siya nagmumula dito sa Malacanang. Pero nasa energy crisis pa rin tayo. Energy emergency. Ay, energy emergency. Ikaw naman, Sorry. Wala nga palang, bawal nga pala yung crisis sabihin. Oo. At energy dapat. Sige, ibahin ko na lang ulit. Para sa government employees naman, Julie, ano nga ba yung work schedule for tomorrow? For tomorrow ay work from home sila from 8 a.m. to 12 noon. Pagdating naman ng 12:01 hanggang hapon, suspendido na yung pasok sa mga ahensya ng pamahalaan. Sana all na lang muna tayo. Sana oil. Talaga ba, Julie? Yun kasi naririnig ko dito kanina nung sinabi. Hindi mo personal na opinion yan. Sana oil. So sabi nila, sana all na lang muna tayo. Kaya sabi ko tayo, hindi naman yun personal. Last week ba ang Pangulo ay sa Ilocos din, nagsemana Santa, Julie? Yes, last year pala, nasa Ilocos din siya. Pero tinanong din namin ano yung gagawin niya. Last year naman may mga inaaral na I forgot na ano yung issue na sinasabi nilang aaralin that time no. Pero same na hindi bakasyon or hindi pagpapahinga. Okay. Grabe, nakakaawa naman Pangulo natin. Walang pahinga. Para siyang si Kuya Germs. Walang tulugan ata. Walang tulugan yun. Walang tulugan. Wala ding pahinga yun, Julie, kung walang tulugan. Teka lang. Oo nga. Tama naman. Ito, Julie, balita ko merong special message. May mensahe raw si Yusek Castro dun sa mga bashers ngayong Holy Week. Sa mga bashers, una, ngayon daw yung panahon, hindi daw ngayon yung panahon para sa pamumulitika, kaya daw iwasan sana yung pamumulitika. At kung walang masasabing hindi maganda, sana tumigil na rin daw yung mga bashers and detractors
factors ng administrasyon. Ang sabi ni Yusek Claire kanina, yung mga sinasabi daw nila na pansariling interes sana magiba or masira ang gobyerno, hindi raw yan napapanahon, lalo na at may problemang kinahaharap ang bansa. Tinanong na rin siya kung ipagdadasal ba niya ngayong Holy Week yung mga bashers. Ang sagot ni Yusek Claire, lahat ng makasalanan, lahat daw ng makasalanan ay dapat ipagdasal. Haters gonna hate. Yes, dapat sinabi niyan. Si Auntie Claire natin, anong gagawin sa Holy Week? Kwento ba? Tinanong namin siya, hindi kasama sa nailatag itong gagawin niya sa Holy Week. Pero pwede nating Ayaw ulitin i-share. tomorrow. Pakinggan. Kung anong Bukas pwedeng i-share. may press con din bukas ulit, Julie? Well, aalamin pa natin kasi since naka half day kasama itong PCO. Pero kasi may dito kahit na naka 4-day work week, kapag may schedule tayo bukas naman at pumapasok. Haters gonna hate. Oo. Julie, ikaw ba may Plano? Ano? plano ka ba? Sa Holy Week? Trabaho at pagninilay. Ayan, pag ninilay-nilay. Ano yung sabi niya dati sa Pasko daw, kung yung Valentine's Day, ano ba yun? Ano yan, Julie? Magbe-breakdown. Mag-breakdown na lang daw siya. Oo, ng Walang Valentine's breakdown. Day. Relax lang daw. Walang breakdown. Magninilay lang ngayon, magninilay. Pag-igihan mo, Julie. Thank you very much for that. Salamatan natin Oo. ang ating mobile journalist na si Julie Baiza. Thank you, Julie Baiza.